Ipikit mo ang iyong mga mata, huminga ng malalim, pabagalin ang tibok ng iyong puso, at isipin mo na ikaw ay lumulutang sa gitna ng walang hanggang kadiliman. Isang tahimik na dagat ng mga bituin ang nakapaligid sa iyo, kumikislap tulad ng mga diamanteng nakakalat sa maitim na pelus. Matagal na tayong hindi nakabalik dito. Kalahating siglo na ang lumipas mula ng huling iwan ng tao ang kanyang bakas sa maalikabok at kulay abong ibabaw ng buwan. Ang mga misyon ng Apollo ay naging alamat, mga kwento ng tapang na ikinukwento natin bago matulog. Ngunit ngayon, isang bagong kabanata ang magbubukas. Ang Artemis Ikalawa, isang paglalakbay na tila pamilyar, nagpupukaw ng nostalgia, ngunit nagtatago ng mga lihim at bagong karanasan na hindi kailanman nasaksihan ng mga naunang astronaut. Sa sandaling ito, iiwan natin ang ating mga alalahanin, ang ingay ng lungsod at ang bigat ng ating mundo. Sasama tayo sa mga bagong manlalakbay na ito. Mararamdaman natin ang kanilang mararamdaman. Maghanda ka na sa isang mapayapang paglipad patungo sa hinaharap, kung saan ang bawat saglit ay idinisenyo upang pukawin ang iyong pagkamangha at bigyan ka ng malalim na kapayapaan. Bago tayo tuluyang lumipad patungo sa hinaharap na puno ng mga bituin, alalahanin muna natin ang nakaraan, ang ugat ng ating mga pangarap, ang dekada 60 at 70, ang mga matapang na kaluluwa ng programang Apollo na sumakay sa tuktok ng mga higanteng Saturn V rocket na umaasa sa teknolohiyang mas mahina pa kaysa sa isang simpleng relo na suot mo ngayon. Ang kanilang mundo sa loob ng kapsula ay puno ng mga matutulis na mekanikal na tunog, libo-libong mga pisikal na pindutan, at napakalimitadong paningin sa labas ng maliliit, makakapal na bintana. Sila ay mga pioneer na sumugod sa isang madilim at hindi kilalang karagatan. Ngunit ang kalawakan sa kanyang walang hanggang lawak ay hindi nagbago. Ang nagbago ay ang paraan natin ng pagtingin, pagdama, at pakikinig dito. Ang misyon ng Artemis ay hindi lamang isang pag-uulit ng kasaysayan. Ito ay isang pagbabalik na may bagong mga mata at mas malalim na pangunawa. Isang bagong sasakyan, isang bagong pamamaraan, at isang karanasan na sadyang idinisenyo hindi lamang para mabuhay sa malupit na kapaligiran, kundi para maramdaman, yakapin, at maunawaan ang kosmos sa paraang mas malalim, mas ligtas, at mas tahimik. Ngayon, pagmamasdan natin kung paano nagbago ang lahat. Ngunit ano ang sasalubong sa kanila sa loob ng bagong tahanan na ito? Pagpasok ng mga astronaut sa Orion spacecraft, mararamdaman agad nila ang isang malaking pagkakaiba, isang pakiramdam ng kaluwagan. Hindi na ito ang maliit at masikip na command module ng Apollo, kung saan ang mga naunang manlalakbay ay halos hindi makagalaw sa loob ng ilang araw. Isipin mo ang isang maluwag na silid na puno ng malambot na liwanag, kung saan maaari kang lumutang ng malaya, nag-uunat ng iyong mga binti at braso nang hindi tumatama sa malamig na metal o mga kagamitan. Maaaring narinig mo ang lumang mito na ang lahat ng sasakyang pangkalawakan ay nakakabaliw sa sikip at nakakapukaw ng claustrophobia. Ngunit ang totoo, ang Orion ay idinisenyo para sa ginhawa at kapayapaan ng isip ng apat na pasahero nito. Ang espasyong ito ay magbibigay sa kanila ng kalayaan. Kalayaan upang magmasid. Kalayaan upang huminga ng malalim at mag-isip habang unti-unting iniiwan ang daigdig na nagiging kasing liit ng isang asul na perlas sa bintana. Pansinin ang mga ilaw at kagamitan sa paligid nila habang sila ay lumulutang. Nawala na ang libu-libong mabibigat at maingay na mga switch, dial, at analog na orasan na pumuno
sa mga dingding ng Apollo. Pinalitan ito ng tinatawag na glass cockpit. Isipin ang makikinis na screen na kumikinang ng banayad, nagpapakita ng lahat ng kailangan ng walang kalituhan. Sa isang simpleng pagdampi ng daliri sa screen, makokontrol nila ang buong sasakyan. Isang halimbawa nito ay ang pagpapalit ng direksyon o pag-adjust ng temperatura sa pamamagitan ng banayad na pag-swipe. Parang gumagamit lang ng tablet sa gabi. Maaaring isipin ng iba na ang pagpapalipad ng barko sa kalawakan ay nangangailangan ng labis na pisikal na lakas. Ngunit ang totoo, sa tulong ng makabagong teknolohiya, ito ay nagiging kasing pino at tahimik ng isang maestro na nagdidirekta ng isang orkestra mula sa malayo. Ang bawat paggalaw ay kalkulado, tahimik at payapa. Paano nagsisimula ang paglalakbay na ito patungo sa katahimikan? Sa pag-alis nila sa lupa, sasakay sila sa Space Launch System or SLS rocket. Bagamat ito ay nagtataglay ng puwersang kayang yumanig sa buong paligid, ang karanasan sa loob ng Orion ay iba. Sa panahon ng Apollo, inilarawan ng mga astronaut ang paglipad na parang nasa loob ng bibig ng isang halimaw dahil sa matinding pagyanig at ingay ng Saturn V. Ngunit sa Artemis 2, ang mga shock absorber at advanced acoustic insulation ay magpapabawas sa panginginig. Isipin mo ang isang malalim at malakas na ugong na nararamdaman mo sa iyong dibdib, ngunit hindi masakit sa tainga. Parang nakasakay sa isang mabilis na tren sa gabi. Nararamdaman mo ang bilis, ngunit nananatili kang ligtas at nakasandal sa iyong upuan habang unti-unting nawawala ang asul na langit at nagbabago patungo sa itim na kumot ng kalawakan. Saan sila dadalhin ng walang hanggang hangin ng kalawakan? Ang rutang tatahaki ng Artemis na in ay tinatawag na Lunar Free Return Trajectory, ngunit may isang natatanging pagkakaiba. Hindi lamang sila iikot ng malapit sa buwan. Dadalhin sila ng kanilang momentum sa layong libu-libong kilometro lampas sa madilim na bahagi ng buwan. Ito ay isang lugar na mas malayo kaysa sa narating ng sino mang tao noong panahon ng Apollo. Isipin mo ang pakiramdam ng pagiging pinakamalayong tao sa buong kasaysayan ng universo. Sa puntong ito, ang katahimikan ay ganap. Walang ingay, walang sagabal. Isang malalim at walang katapusang kadiliman kung saan ang bawat bituin ay nagniningning ng walang kurap. Ito ay ang tunay na malalim na kalawakan, isang lugar ng perpektong kapayapaan kung saan ang oras ay tila humihinto. Tingnan mo ang tanawin sa labas ng kanilang malalaking bintana. Habang sila ay nasa pinakamalayong punto ng kanilang paglalakbay, makikita nila ang isang tanawin na napakabihira at napakaganda. Makikita nila ang buwan at ang daigdig sa iisang paningin, nagahati sa itim na canvas ng kalawakan. Isipin ang dalawang bilog, isang kulay abo at tahimik, at isang asul at buhay na buhay, na parehong lumulutang sa dilim. Sa panahon ng Apollo, bihira itong mangyari sa ganitong perpektong anggulo dahil sa kanilang mas malapit na orbit. Ang pagmamasid sa ating mundo at sa pinakamalapit na kapitbahay nito mula sa ganitong kalayuan ay magbibigay ng malalim na pakiramdam ng pagkakaisa. Makikita mo kung gaano tayo kaliit at kung gaano kaganda ang tahanan na ating iniiwan na nagdudulot ng isang mapayapang pagtanggap sa ating lugar sa universo. Paano nila ibabahagi ang tahimik na kagandahang ito sa atin na naiwan sa lupa? Noong dekada 60, ang mga imahe mula sa kalawakan ay malabo, maingay, at madalas ay itim at puti. Ang mga boses ng Apollo ay may halong static na tila nagmumula sa kailaliman ng karagatan. Ngunit ang Artemis Primae ay gagamit ng makabagong laser communications.
Isipin mo ang pakikinig sa mga astronaut ng may perpektong linaw, parang nakaupo lang sila sa kabilang silid. Makakapanood tayo ng high definition video ng asul na daigdig at mga bituin ng real time. May mito na ang komunikasyon sa kalawakan ay laging nagkakaputol-putol dahil sa distansya, ngunit sa kapangyarihan ng liwanag, ang agwat sa pagitan ng Earth at Buwan ay mawawala. Makakasama natin sila sa kanilang panunood. Nararamdaman ang bawat sandali ng kapayapaan na kanilang nararanasan. Isang malaking pagbabago ang naghihintay sa kanilang paglipad kumpara sa mga nauna. Ang mga astronaut ng Artemis pa ay hindi magdadala ng lunar module, ang sasakyang ginamit upang lumapag sa buwan noong Apollo. Sila ay lilipad ng mag-isa, tanging ang Orion spacecraft lamang. Isipin ng isang makinis at nag-iisang pilak na barko na bumabaybay sa tahimik na karagatan ng kalawakan. Dahil walang mabigat na kargada na nakadikit sa kanilang sasakyan, ang paglipad ay magiging mas payapa at hindi komplikado. Wala silang kailangang i-dock o i-undock. Ang kanilang tanging layunin ay magmasid, subukan ng mga sistem at damhin ang paglipad. Ang simpleng layunin na ito ay nagbibigay daan para sa mas maraming oras ng pagninilay-nilay at pagpapahinga habang tinitingnan ang dahan-dahang pag-ikot ng mga planeta sa labas. Ano ang pakiramdam ng hangin sa loob ng nakakulong na espasyong ito? Ang life support systems ng Orion ay isang kahangahangang obra maestra ng makabagong agham. Sa mga lumang misyon, ang hangin ay madalas na nagiging amoy kemikal o amoy pawis pagkalipas ng ilang araw. Ngunit ngayon, ang hangin sa Orion ay patuloy na nililinis at nire-resiklo gamit ang mas advanced na teknolohiya. Isipin mo ang paglanghap ng malinis at malamig na hangin, katulad ng simoy ng hangin sa tuktok ng isang tahimik na bundok o sa baybayin ng isang kalmadong dagat. Aalisin ng system ang carbon dioxide at halumigmig ng buong tahimik na tinitiyak na ang bawat paghinga ng mga astronaut ay nagdudulot ng ginhawa at nagpapanatili sa kanilang kalmado at nakatuon sa kagandahan ng paglalakbay. Sino ang mga maglalakbay na ito na kumakatawan sa ating lahat? Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng paglipad sa buwan, ang mga crew ay hindi lamang binubuo ng mga lalaking puti tulad noong panahon ng Apollo. Ang Artemis Fire po ay magdadala ng unang babae, ang unang taong may kulay, at ang unang internasyonal na astronaut mula sa Canada. Isipin mo ang kanilang mga mukha na nakatingin sa labas ng bintana. Sila ang tunay na salamin ng ating makulay na mundo. Ang pagkakaiba-ibang ito ay nagdudulot ng bagong pananaw at bagong emosyon sa misyon. Kapag sila ay tumingin pabalik sa Earth, hindi lamang nila kinakatawan ang isang bansa, kundi ang buong sangkatauhan. Ito ay isang simbolo ng pagkakaisa na nagdudulot ng pag-asa at kapayapaan na nagpapatunay na ang universo ay bukas para sa ating lahat. Ano ang magpoprotekta sa kanila sa panahon ng pag-aalis at pagbabalik? Isusuot nila ang bagong Orion Crew Survival System suits. Hindi ito ang mga matigas at mabibigat na puting suit na nakita natin noon. Ang mga bagong orange na suit na ito ay malambot na idinisenyo upang yakapin ang katawan ng astronaut at magbigay ng perpektong temperatura. Isipin ang pagsuot ng isang kumot na pinapanatili kang ligtas at komportable anuman ang mangyari sa labas. May mito na ang mga spacesuit ay laging nakakasakal at hindi komportable. Ngunit ang mga bagong disenyo ay ginawa upang magbigay ng kalayaan sa paggalaw at kapayapaan ng isip. Maaari silang umupo, mag-relax, at huminga ng maluwag sa loob ng suit na ito habang pinagmamasdan ang paglayo ng asul na langit mula sa kanilang paningin.
Paano nila mahahanap ang daan pauwi sa gitna ng milyon-milyong bituin? Noong Apollo, ang mga astronaut ay kailangang gumamit ng optical sextant ng mano-mano, sumisilip sa isang maliit na teleskopyo upang hanapin ang mga bituin at kalkulahin ang kanilang posisyon. Isang nakakapagod at mahirap na proseso. Ngayon, ang Artemis Papa-Parch ay umaasa sa mga advanced star trackers. Ito ay mga digital na mata na tahimik na nagmamasid sa kalawakan. Isipin ng isang kamera na kumukuha ng larawan ng Milky Way at sa loob ng isang iglap, alam na ng barko kung nasaan sila. Walang pag-aalala, walang pag-aalinlangan. Hayaan mo ang teknolohiyang ito na gabayan sila sa dilim, parang isang maaasahang parola na tahimik na nagiilaw sa daan pabalik sa ating daigdig. Sa gitna ng walang katapusang katahimikan, paano dumarating ang isang simpleng hapunan? Ang pagkain sa kalawakan ay nagbago na ng tuluyan. Ang mga manlalakbay ng Apollo ay nagtiis sa mga pagkaing nasa hugis ng mga blok o pinipiga mula sa mga tubo na parang toothpaste. Ngunit para sa Artemis Ikalawa, ang pagkain ay mas malapit sa kung ano ang tinatamasa natin sa lupa. Isipin ang amoy ng mainit na kape o ang lasa ng paboritong lutong bahay na nagbibigay ng ginhawa na inihanda at naipak ng maingat. Ang pag-init ng masarap na pagkain habang lumulutang at nakatingin sa mga bituin ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging nasa bahay. Maaaring akalain ng marami na ang pagkain sa kalawakan ay laging walang lasa. Ngunit ang katotohanan ay ang mga pamilyar na amoy at lasa ay nagbibigay ng kalmante at nagpapahinga sa isipan ng mga astronaut. Paano sila pinoprotektahan ng kanilang barko mula sa lakas ng araw? Sa labas ng magnetic field ng Earth, ang kalawakan ay puno ng invisible solar radiation. Sa mga nakaraang misyon, palaging may banta ang biglaang solar flares. Ngunit ang Orion ay idinisenyo ng may natatanging radiation shelter sa pinakaloob ng sasakyan. Kapag may napansing pag-aalboroto ang araw, ang mga astronaut ay papasok sa ligtas na espasyong ito. Ginagamit ang mga supply at kagamitan bilang dagdag na harang. Isipin mo ito bilang isang ligtas na pugad sa gitna ng isang bagyo, isang mainit na kanlungan kung saan maaari silang magpahinga habang ang solar wind ay dumadaan sa labas. Ito ay nagbibigay sa kanila at sa atin ng kapanatagan ng loob. Alam na sila ay palaging ligtas sa yakap ng kanilang makabagong barko. Sa kalawakan, kung saan walang umaga at walang gabi, paano dumarating ang oras ng pagtulog? Sa masikip na Apollo, ang mga astronaut ay madalas natutulog na nakasiksik sa mga upuan o nakalutang lang kung saan-saan na madalas naiistorbo ng ingay. Sa Orion, mayroon silang mga itinalagang sleeping bags na maaari nilang ikabit sa dingding ng maluwag na cabin. Isipin mo ang pakiramdam ng unti-unting pagpikit ng iyong mga mata habang ikaw ay ganap na walang timbang, walang pressure sa iyong likod o sa iyong mga kalamnan. Hahayaan mong yakapin ka ng microgravity, lumulutang ka ng malaya sa loob ng iyong sariling maliit na universo. Walang ingay mula sa labas, tanging ang malambot na ugong ng life support system ang nagsisilbing oyaye na nag-aanyaya ng malalim at mapayapang panaginip. Pansinin ang kulay ng liwanag sa loob ng kanilang tahanan. Sa Earth, ang araw at gabi ang nagdidikta ng ating ritmo. Sa kalawakan, palaging maitim sa labas ng bintana maliban kung nakaharap sila sa araw. Upang mapanatili ang kanilang kalusugan at kapayapaan ng isip, ang mga ilaw sa loob ng Orion ay idinisenyo upang gayahin ang mga oras sa Earth. Isipin ang pagbabago ng kulay ng paligid. Sa umaga, isang maliwanag at malamig na asul na ilaw upang magbigay ng sigla at pagsapit ng kanilang oras ng pahinga.
unti-unti itong magiging mainit na orange at pula, parang isang tahimik na paglubog ng araw sa dalampasigan. Ang banayad na pagbagay ng liwanag na ito ay nakakatulong na pakalmahin ang kanilang mga isipan, pinapayagan ang kanilang katawan na maghanda para sa isang mahimbing na pahinga sa gitna ng mga bituin. Ngayon, pumapasok na tayo sa anino ng kasaysayan. Habang ang Artemis Precursor ay lumilipad sa likod ng buwan sa lugar na tinatawag na far side, mararanasan nila ang isang bagay na napakabihira dahil walang signal mula sa Earth ang makakadaan sa malaking katawan ng buwan, mapuputol ang kanilang komunikasyon sa loob ng maikling panahon. Ito ang radio blackout. Isipin mo ang sandaling iyon, kumpletong katahimikan. Wala silang maririnig kundi ang paghinga ng isa't isa at ang tahimik na operasyon ng barko. Tanging sila lamang, ang barko at ang hindi pa nagagalaw ng mga bunganga at lambak sa ilalim nila. Sa halip na matakot, ito ay isang sandali ng purong pagninilay-nilay. Isang pagkakahiwalay na nagbibigay ng perpektong kapayapaan at pagkaunawa sa kalawakan. Ano ang makikita nila sa ibaba habang sila ay nakalutang sa katahimikan? Habang sila ay umiikot, titingnan nila ang lunar South Pole. Ito ay isang lugar na hindi napuntahan o nakita ng malapitan ng Apollo na nakatuon lamang sa mga patag na rehiyon na malapit sa ekwador ng buwan. Makikita ng mga astronaut ng Artemis ikalawa ang mga malalalim na crater na hindi kailanman nasikatan ng araw sa loob ng bilyon-bilyong taon. Isipin ang mga anino na napakaitim at mahaba na nagtatago ng mga lihim na yelo sa ilalim. Ang pagtingin sa mga pormasyong ito na nanatiling hindi nagbabago mula pa noong simula ng ating solar system ay tila pagtingin pabalik sa oras. Ito ay magdudulot ng pakiramdam ng pagkamangha at tahimik na paggalang sa sinaunang kasaysayan ng ating kalawakan. Hayaan mong mawala ang bigat ng iyong katawan at sumama sa kanila sa loob ng cabin. Sa maraming araw ng kanilang paglalakbay, mararanasan nila ang patuloy at purong microgravity. Ang paggalaw sa Orion ay hindi na nakabatay sa paglalakad, kundi sa paglutang, paglangoy sa hangin. Isipin ang isang patak ng tubig mula sa kanilang inumin na nakalutang sa gitna ng silid, isang perpektong bilog na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Sa maluwag na espasyo ng barko, magagawa nilang paikutin at pagmasdan ang mga simpleng bagay na nagbabago ng anyo dahil sa kawalan ng grabidad. Ang mga kilos ay nagiging mabagal, banayad, at parang sayaw, nag-aalis ng anumang tensyon sa kanilang mga balikat at isipan, nagdudulot ng isang mapayapang pakiramdam ng kalayaan mula sa bigat ng mundo. Paano ang pagbabalik sa ating makulay na mundo mula sa napakalayo? Narito ang isang malaking teknolohikal na pagtalon. Ang Artemis program ay gagamit ng tinatawag na skip reentry. Sa halip na direktang sumisid sa atmosphere na parang nagliliyab na bulalakaw tulad ng ginawa ng Apollo, ang Orion ay papasok ng bahagya, tatalbog pabalik sa kalawakan ng kaunti, at saka muling papasok. Isipin mo ang pagpapatagilid ng isang patag na bato upang ito ay tumalbog sa ibabaw ng kalmadong lawa. May mito na ang re-entry ay laging isang tuwid at nakakatakot na pagbagsak, ngunit ang paraang ito ay nagpapabagal sa barko ng unti-unti at mas banayad. Pinapababa nito ang temperatura at inaayos ang lokasyon ng landing ng may perpektong katumpakan. Isa itong eleganting at kontroladong pag-uwi. Mararamdaman muli ang yakap ng daigdig sa kanilang pagbaba. Dahil sa pamamaraang skip re-entry, ang mga G-forces, ang puwersa ng grabidad na nagdidikta ng bigat na nararamdaman ng katawan, ay mahahati sa dalawang mas mababang yugto sa halip na isang matinding pagpiga.
sa halip na maramdaman na parang may malaking bato na dumadagan sa kanilang dibdib, ang bigat ay babalik ng mas marahan. Isipin mo ang pag-ahon mula sa ilalim ng dagat at unti-unting nararamdaman ang iyong sariling timbang na bumabalik sa iyong mga braso at binti. Isang malambot na kumot ng grabidad na nagsasabing, nandito na kayo sa inyong tahanan, ligtas kayong nagbalik. Ito ay isang mapayapang pagtanggap mula sa planetang naging ina nating lahat. Saan magtatapos ang napakahabang paglipad na ito? Sa halip na maghanap ng tuyong lupa, ang Orion ay bababa ng tahimik patungo sa malawak at bughaw na karagatang Pasipiko. Habang ang sasakyan ay bumababa, tatlong malalaking kahel at puting parachute ang magbubukas, lumalobo na parang tatlong malalaking bulaklak laban sa asul na kalangitan. Isipin ang dahan-dahang pagbaba ng pilak na kapsula na inuugoy ng banayad na hangin hanggang sa marahan itong humalik sa ibabaw ng tubig. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa labas ng barko ay magbibigay ng kakaibang ginhawa, isang natural at pamilyar na tunog na hindi nila narinig sa buong kalawakan. Ito ang tunog ng buhay, ang tunog ng daigdig na malugod silang tinatanggap. Sino ang sasalubong sa kanila pagkatapos ng matagal na katahimikan? Ang US Navy ay handa upang bawiin sila gamit ang mga makabagong barko na hindi maihahambing sa mga ginamit 50 taon na ang nakararaan. Ang mga barkong ito ay mayroong well deck sa likuran na nagbubukas ng maluwang na parang isang higanting bibig sa ibabaw ng tubig. Sa halip na iangat ang kapsula gamit ang mapanganib na crane sa gitna ng hangin at mga alon, ang Orion ay dahan-dahang hihilahin at papapasukin ng direkta sa loob ng tahimik na bahagi ng barko. Isipin ang kalmado at ligtas na pag-usad na ito. Walang gulo, walang matinding pagyanig, tanging isang maayos at inaalagaang pagtatapos sa isang makasaysayang paglalakbay. Isang napakapayapang pagbabalik sa sibilisasyon. Paano natin sila makakasama sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay? Noong dekada 60, ang mundo ay naghintay ng mga balita mula sa radyo or itim at puting TV na may ilang minutong pagkaantala. Sa Artemis ikalawa, ang buong mundo ay makakasama sa kanila halos sa real time. Maaari silang mag-post ng mga update, magpadala ng mga mensahe, o magbahagi ng mga larawan ng direkta sa ating mga telepono habang sila ay umiikot sa buwan. Isipin mo ang pagbabasa ng isang mensahe galing sa kalawakan habang ikaw ay nakahiga sa gabi. Ito ay nagdudulot ng isang natatanging koneksyon, isang tulay na nagdurugtong sa nag-iisang barko sa kalawakan patungo sa puso ng bawat tao sa lupa. Nararamdaman natin ang kanilang kalmado at nararamdaman nila ang ating suporta. Ano ang tumatakbo sa kanilang isipan habang nakatingin sa malayo? Ang tinatawag na overview effect. Ito ay isang matinding emosyonal at psikolohikal na pagbabago na nararanasan ng mga astronaut kapag nakikita nila ang Earth mula sa kalawakan. Isang maliit, marupok na asul na bola na walang mga pambansang hangganan, nababalot ng isang napakanipis na ulap at atmosfera. Sa maluwag na kabin ng Orion, magkakaroon sila ng sapat na oras upang pagnilayan ito ng malalim. Isipin ang mga luhang namumuo sa kanilang mga mata na hindi nahuhulog, kundi lumulutang sa hangin. May mito na ang mga malalakbay sa kalawakan ay sobrang seryoso at walang emosyon. Ngunit ang totoo, ang pagmamasid sa ating mundo mula sa buwan ay nagiiwan ng isang tahimik na kababaang loob at walang hanggang pagmamahal para sa lahat ng bagay na nabubuhay. Sino ang nagbibigay sa kanila ng lakas sa buong paglalakbay? Nakakabit sa ilalim ng Orion cabin ay ang European Service Module.
Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang NASA ay umasa sa isang internasyonal na kasosyo, ang European Space Agency, para magbigay ng pangunahing kuryente, tubig, oxygen, at thermal control para sa isang sasakyang papuntang buwan. Isipin ang module na ito bilang tahimik na puso ng barko na patuloy na tumitibok, nagpapalitan ng likido at enerhiya upang mapanatiling buhay at ligtas ang mga astronaut. Ang tulong na ito mula sa buong mundo ay nagpapatunay na ang paglalakbay sa kalawakan ay hindi na isang karera o kompetisyon, kundi isang mapayapang pakikipagtulungan na layuning mapalawak ang ating sama-samang kaalaman at pag-asa. Paano tinitingnan ng sasakyan ang buwan ng may malinaw na mga mata? Ang Artemis Aperture ay mayroong optical navigation system na kayang kumuha ng mga napakalinaw na imahe ng ibabaw ng buwan, sinusuri ang mga crater at formasyon upang automatikong matukoy ang kanilang direksyon at posisyon. Isipin ang mga kamera na gumagana ng mag-isa, tahimik at eksakto na nangongolekta ng libu-libong larawan na parang isang maingat na pintor na ginuguhit ang bawat detalye ng lunar landscape. Ang teknolohiyang ito ay nag-aalis ng stress sa mga piloto, pinapayagan silang magpahinga at magtiwala sa kanilang sasakyan habang pinagmamasdan nila ang nakakabighaning kagandahan ng mga kulay abong bundok at lambak na dahan-dahang dumadaan sa ilalim nila. Paano pinapanatili ang lakas ng katawan sa gitna ng kawalan ng timbang? Kahit sa isang misyon na hindi tatagal ng buwan, ang microgravity ay nagpapahina sa mga buto at kalamnan dahil hindi na nila kailangang suportahan ang bigat ng katawan. Sa Orion, mayroong makabagong maliit na flywheel exercise device na maaari nilang gamitin ng tahimik. Isipin ang paghila ng isang tali o pag-ikot ng isang gulong gamit ang inersya sa halip ng mga pabigat na bakal. Ito ay isang maayos, ritmikong pag-ehersisyo na parang pagsagwan sa isang bangka sa gitna ng isang tahimik na lawa ng mga bituin. Ang regular na paggalaw na ito ay hindi lamang nagpapanatili ng pisikal na lakas, kundi nagdudulot din ng kalinawan at kapayapaan ng isip, isang mahalagang pahinga sa kanilang araw. Ano ang musika ng kalawakan? Sa katahimikan ng barko, magagawang pakinggan ng mga astronaut ang kanilang mga paboritong kanta gamit ang mga personal na device. Walang gulo ng mga lumang tape recorder, tanging purong digital na kalidad. Isipin ang nakalutang sa harap ng malaking bintana, tinitingnan ang dahan-dahang pag-ikot ng daigdig habang nakikinig sa isang malambot at tahimik na musika ng piano o sa mga pamilyar na awitin na nagpapaalala sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang musika ay nagiging tulay na nag-uugnay sa walang hanggang dilim at sa init ng ating planeta. Ang karanasan ng pakikinig sa musika sa ganitong kalagayan ay lumilikha ng isang sining na personal, emosyonal, at labis na nagpapatahimik ng kaluluwa. Ano ang susunod na hakbang matapos ang lahat ng ito? Ang paglalakbay ng Artemis sa Papapaway ay hindi lamang isang pagbisita na matatapos at makakalimutan. Ito ay isang mahalagang pag-eensayo, isang paghahanda para sa mas malaking pangarap na darating, ang Artemis 3, kung saan ang tao ay muling lalakad sa buwan. Isipin mo ang pakiramdam ng mga astronaut ngayon, nakatingin sa lupa sa ibaba. Alam na ang susunod na henerasyon ng mga manlalakbay ay bababa doon gamit ang kanilang mga natutunan. Sila ang nagtatayo ng tulay at nagbubukas ng pinto ng dahan-dahan at ligtas. Ito ay isang misyon ng pagtitiwala at pag-asa. Ang kanilang paglipad ay isang tahimik na pangako sa lahat ng henerasyon. Tayo ay babalik at magpapatuloy. Bakit natin ito ginagawa muli?
matapos ang mahabang panahon. Sa pagkakataong ito, mayroong malalim na pagbabago sa ating filosofiya. Ang Apollo ay naglakbay upang manalo sa isang karera at patunayan na kaya natin itong gawin. Ngunit ang Artemis Farm ay nagdadala sa atin upang matuto kung paano manatili. Isipin ang pagtatayo ng isang permanenteng base camp, isang laboratorio, at isang tahanan sa kabilang dulo ng kalawakan. May mito na tayo ay naguulit lamang ng kasaysayan, ngunit ang katotohanan ay pinalalawak natin ang hangganan ng ating tirahan. Ang pagtingin sa misyong ito ay hindi dapat magdulot ng kaba, kundi isang malalim na pagtanggap at kapayapaan na tayo bilang isang sangkatauhan ay dahan-dahang gumagalaw patungo sa ating tadhana sa gitna ng mga bituin na nakahanap ng bagong tahanan sa itaas. Ngayon, dahan-dahang buksan ang iyong mga mata at ibalik ang iyong pakiramdam sa bigat ng iyong katawan sa lupa. Ang mga bituin na ating nilakbay ay nananatili sa itaas, tahimik at naghihintay. Ang paglalakbay ng Artemis Mapa ay higit pa sa isang makina at siyensya. Ito ay isang kwento ng pag-asa, pagkakaisa, at ang patuloy na pagnanais natin na makahanap ng kapayapaan at layunin sa labas ng ating asul na daigdig. Sa pagkumpara natin sa nakaraan at hinaharap, nakita natin kung paano naging mas maayos, mas tahimik, at mas mapagnilay-nilay ang ating pag-abot sa kalawakan. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa mapayapang paglipad na ito. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa iyo ng kapanatagan, isaalang-alang ang pag-subscribe upang mas marami pa tayong malakbay ng mga bituin ng magkasama. Bago ka matulog o magpatuloy sa iyong araw, nais kong iwanan ka ng isang katanungan. Kung ikaw ay may pagkakataong sumilip sa bintana ng Orion at makita ang buong Earth, ano ang unang bagay na papasok sa iyong isipan?